Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating episode ngayong gabi. Una sa lahat, Papa Dudut, ay pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Jessie, 36 years old na ngayon, tubong San Pablo, Laguna. Pero may naipundar akong bahay dito sa Project 8, Quezon City. Although sa ngayon ay nasa ibang bansa ako, nagtatrabaho bilang isang registered nurse. Anyway, ang isashare ko sa inyo ang aking nakakatakot na experience na nangyari matagal ng panahon na. Actually, naibahagi ko na ito sa ibang mga kaibigan ko at naipost ko na rin noon sa Facebook dahil nga sa sobra kong takot. Pero muli ko siyang naalala at naisipan kong ibahagi ulit ito. This time sa mga listeners ng inyong programa. Papadudot nung una talaga ay hindi ako naniniwala sa mga multo o mga lamang lupa. Natatawa pa nga ako noon kapag nakakabasa ako ng mga true to life horror stories at nakakapanood ng mga horror films. Para sa akin lahat ng kwentong katatakutan ay katang-isip lamang. Pero dumating ang panahon. Nakakainin ko pala ang lahat ng paniniwala kong yon. Natatandaan ko na nasa third year college ako noon sa kursong nursing. Nang time na yon ay gusto ko talagang kuning kurso ay political science pero umayaw noon ang mga magulang ko. Dahil blanco sila sa mga opportunities na nakukuha ng isang pol-sci graduate. Pinilit nila akong kumuha ng nursing dahil yon ang usong-uso ng panahon na yon. Dahil sa kabi-kabilang hiring ng mga Filipino nurses sa Amerika, UK, Europe at Middle East. At kahit pa na mahal ang tuition fee at mga nursing books ay ayos lang sa mga magulang ko. Katwiran nila kapag nakatapos naman ako ng pag-aaral at maging isang registered nurse ay limpak-limpak daw na pera ang aking kikitain. Babalik tayo. First day ko noon bilang third year nursing student. May mga nursing books akong kailangang bilhin. Kaso kapag bumili ka ng brand new ay alam mo ng presyong ginto. Kulang noon ang ibinigay sa aking pera ng mga magulang ko at nahihiya naman akong humingi ulit sa kanila. Kaya naman nagpasya na lamang akong bumili ng mga librong kakailanganin ko doon sa rekto. Second hand man o pirated ay wala na akong pakialam. Ang importante lang naman sa akin ay makabili ako at hindi ako maubusan. At nakabili nga ako ng kakailanganin kong libro. Karamihan ay second hand pero magaganda pa rin naman sila. Pero sa lahat ng binili ko ay bukod tangi ang isang libro na sobrang kapal. May sticker pa nga sa likod ng libro. Sticker ng dating presyo ng libro na binili sa isang sikat na bookstore at isang sticker kung saan ay nakalagay ang pangalan, address, telephone number ng dating may-ari ng libro. Babae ang dating may-ari ng libro at sa itsura ng libro ay mukhang 3 taon na yung ginamit. Hindi ko inalis yung sticker na pangalan niya sa libro kahit na ako na ang may-ari noon. Although hindi ako naniniwala sa mga katatakutan pero superstitious kasi ako. Alam kong bawat bagay ay may dahilan, may purpose. Iniisip ko kung bakit swerte ang libro. Baka eto rin ang magdadala sa akin sa ibang bansa. Papadudot gabi-gabi ay binabasa ko ang mga libro ko sa nursing. Pinakamahirap sa nursing ang medical surgical. Ito rin ang pinakamahalaga. Dahil dito ay ginagabi-gabi ko talaga ang pagbabasa sa mga librong binili ko. Isang gabi habang nagre-review ako gamit ang librong makapal. Isang pahina ang narating ko na may mantsa ang papel na animoy patak ng dugo ang naroon. Kiniskis ko pa ngayon yung isang patak
ng nasa pahina ng aklat. Nabakbak naman yon tapos ay inamoy ko. Parang amoy dugo nga. Malawak ang aking imagination pagdating sa mga bagay na ito. Bigla ko tuloy naisip na ano kaya ang nangyari kay Jadelyn, ang dating may-ari ng libro na nakalagay sa sticker. Bakit napataka ng dugo ang certain page na ito ng kanyang textbook? Lumuha kaya siya ng dugo sa sobrang kaka-review? O nag-nosebleed kaya siya sa sobrang stress sa kakaaral? Natawa na lamang ako sa aking sarili at nagpatuloy ako sa pagbabasa at pagre-review gamit ang textbook ni Jadelyn. Then maya-maya ay may naamoy ako. Isang pabangong pambabae yon. Ang tindi ng amoy, halos ma-disturb ang pagbabasa ko. Nagtaka ako. Sa boarding house na tinutuluyan ko ay wala namang babae at puro kami lalaki. Wala rin akong ka-share sa room dahil kakauwi lang sa probinsya ng ka-roommate ko. Saan nanggaling ang amoy? It's 3 o'clock in the morning kaya imposible namang may maglagay pa ng pabango sa oras na yon ng madaling araw. Wala akong maisip na paliwanag sa naganap kaya patuloy na lamang ako sa pagbabasa, sa pagre-review. Pinalipas ko na lamang yung amoy. Nang sumunod na araw ay nag-duty kami sa isang public hospital sa Quezon City. Bahagi yon ng requirements sa nursing. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang shift ko. Dinala ko ang medical surgical textbook ko dahil kailangan kong ipagpatuloy ang pag-review. Wala namang ganong gawain sa hospital that night. Matapos ko mag-rounds at kumuha ng blood pressure at temperature ng mga pasyente at magpa-check up ng kanilang IVs ay normal na sa mga nursing students na tulad ko ang maghanap ng bakanting room sa ospital kung saan ay pwedeng matulog, magbasa o gumawa ng assignment. Naupo ako sa hospital bed na walang bedsheet at nagsimula na akong magbasa. Binuklat ko yung page 92 kung saan noon isang gabi ay nakita ko ang mga patak ng dugo. Pero wala na sa page 92 ang patak ng dugo. Malinis na yon. Muli ako nagtungo sa page 264 kung saan ako kasalukuyang nagbabasa at naroon ang patak ng dugo. Namangha ako at paano nangyari yon? Posible bang gumapang ang dugo from one page to another? Baka minumulto na ako. Pero natawa ako sa huli kong naisip na minulto. Not in my dictionary. Pero napaisip ako. Kanino bang dugo itong nasa libro ko? Kay Jadelyn. Biglang nagbago ang ilusyon kong si Jadelyn ang nurse. Nasa Amerika at humihiga ng dolyar. Baka hindi yon ang nangyari kay Jadelyn. Ano nga kaya? Namatay ba siya? Muli na namang umalingaw-ngaw ang matinding amoy ng pambabaeng pabango. Kinilabutan ako. Ibang klase na ang nagaganap at alam kong hindi na yon ilusyon o isang pagkakataong nananaginip ako ng gising. Sinarado ko ang libro at kagad akong lumabas ng kwartong yon dahil nga sa natatakot na ako. Pagpunta ko sa nurses station ay binati ako ng clinical instructor ko. Saan ka galing, Fontanilla? Tanong sa akin ang aking instructor. Nag-review lang ma'am, magalang na sagot ko sa kanya. Wala ka na bang pasyenteng inaasikaso? Balik na tanong niya sa akin. Kakatapos lang po, sagot ko. Napatango naman siya nang marinig ang aking sinabi. Sige, punta ka sa 402, bantayan mo ang matandang pasyente. Lalaki ito, utos niya sa akin. Sumunod naman ako sa utos ng aking clinical instructor. Dala ko din ang textbook ni Jadelyn at pagpasok ko sa 402. Natutulog ang matandang pasyente. Renal failure ang kaso. At dahil sa tahimik naman ang kwarto ay nagpatuloy ako sa pagbabasa ng misteryosong nursing book.
Habang nagbabasa ko ay sinasabayan ko ang pagbuka ng aking bibig. Para mas maintindihan ko that way. Habang ginagawa ko yon ay may nararamdaman akong tila nakatanghod sa aking likuran. Isang presensyang nakakapanindig balahibo. Nilingon ko yon. Wala naman akong nakita. Pagbalik ko sa libro ay may patak na naman ng dugo sa pahina. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay kinabahan na talaga ako. Pero nilabanan ko pa rin ang takot dahil nga sa hindi ako naniniwala sa mga multo. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at lumipat ako sa ibang pahina, sa mas malinis na pahina. Nagbabasa ako at habang nagbabasa ako ay may tila sumasabay sa aking tinig. Tinig ng isang babae. Tumigil ako sa pagbabasa pero nagpatuloy ang tinig ng babae. Pagtingin ko sa pasyente, bumubuka na ang kanyang bibig at lumalabas doon ang tinig ng isang babae. Ang sinasabi niya ay ang mga salita sa pahina ng librong hawak ko. Naisara kong bigla ang libro at nabitawan ko. Bumagsak yon sa sahig at tumigil sa pagsasalita ang nahihimbing kong pasyente. Pinagpapawisan ako kahit aircon ang kwarto. Ano nangyayari sa akin? Tanong ko sa aking sarili. Pinagmasdan ko ang textbook sa sahig at nabasa ko ang sticker ng pangalan ni Jadeline at ang address niya at telephone number. The next day sinubukan kong tawagan ang telephone number niya. Sinabi ko ang aking pangalan at kung saan ako nag-aaral. Tungkol saan ba ito? Tanong ng ginang sa kabilang linya. Pwede ko po bang makausap si Jadeline? Kinakabahang tanong ko sa aking kausap. Ay, teka, sandali at tatawagin ko. Sagot naman sa akin ang nasa kabilang linya. Nakahinga ako ng malalim. So buhay si Jadeline. Hindi naman siya nagmumulto. Pero sino kaya yung nagmumulto sa aking nursing book? Hello? Sabi ng tinig sa kabilang linya. Jadeline, tanong ko. Gusto kong makasigurado na siya nga ang kausap ko. Oo, eto nga, sino to? Napabuntong hininga ako sa narinig kong boses. Hindi mo ako kilala pero nag-aaral ako ng nursing. Napatawag ako kasi may nabili ako second hand store sa Recto, itong medical surgical textbook na pag-aari mo. Kwento ko naman sa kanya. Ha? Nabili mo yan doon? Parang nagtataka siya sa aking sinabi. Oo, bakit? Hindi ba ikaw ang nagbenta sa kanila? Usisa ko naman. Tinapon ko na kasi ang librong yan sa basurahan. Bakit napunta sa bentahan sa Recto? Pagtataka pa ni Jadeline. Bakit mo naman tinapon? Buo pa ang libro. Hindi ka ba nanghihinayang? Usisa ko pa sa kanya. Matagal bago sumagot ulit si Jadeline. Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko sa librong yan. Sa boses pa lang niya, alam ko nang may pag-aalinlangan siya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko naman. May masamang espiritu sa librong yan. May nagmumulto. Patuloy pa niya. Bigla akong kinabahan lalo na nang ikwento na ni Jadeline ang karanasan niya sa librong yon. Kaparehas na kaparehas ng nangyari sa kanyang sa akin. Saan mo ba nakuha yung librong ito? Tanong ko sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Jadeline. Hello Jadeline. Oo, nandito pa ako. Mahinang sagot ni Jadeline sa akin sa kabilang linya. Saan mo ba nakuha ang textbook na ito? Sumagot naman kaagad ang kausap ko sa telepono. Sa kalye napulot ko. Pauwi na ako noon sa amin, isang nursing student ang nasagasaan. Hit and run. Tumilapon ang mga dala niyang gamit. Kabilang sa gamit na yan, nakakabili lang niya sa bookstore. Bagong-bago pa at nakabalot. Isasauli ko sana ang libro pero patay na ang estudyante nagmamay-ari. Dinala na siya sa ospital. Naisip kong iuwi na lang ang libro. Wala kasi akong pambili. Wala naman sigurong masama kung angkinin ko ang libro para tuluyan ko na itong angkinin. Dinikitan ko pa nga ng sticker na may pangalan ko. Pero ayaw magpaangkin ng libro. Pinagmumultuhan ako ng babaeng nagmamay-ari ng libro na yan. Sa takot ko itinapon ko na lang ang librong yan sa basurahan.
kwento niya sa akin. Pinagmumultuhan ka rin niya? Oo sagot ko naman. Itapon mo na ang librong yan o kaya ay sunugin mo. Parang wala nang multuhin ang textbook na yan. Suhestyon pa ni Jadeline. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Tama ka, siguro nga'y gano'n na lang ang gagawin ko. Wika ko. Nagpaalam na kami ni Jadeline at nagpasalamat ako sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay ay kagad kong kinuha ang libro sa aking silid. Dinala ko sa labas ang libro at binuhusan ko ng kaunting gas at sinindahan ko ng posporo. Nakita ng mga boardmate ko ang ginawa ko. Loko ka? Bakit mo sinunog yan? Protesta ng boardmate kong si Alfie. Hindi ka ba nangihinayang? Sana binigay mo na lang sa akin, loko ka. Dagdag pa niya. Nakita rin yon ng iba kong kaboardmate na nursing din ang kinukuha. Sari-sari pa nga ang pangaasar na ginagawa nila sa akin noon. Pero hindi ako nagpaawat. Hindi ako umalis sa tabi ng susunog na textbook hanggat hindi yon naging abo. Hindi na ako nakaranas ng anumang kamultuhan. Sa buhay ko magmula noon, doon ko nga na-realize na marami talagang unexplained things na nangyayari pa rin sa mundo. I graduated nursing at nakapasa ako sa board exam. I never bought another book, bagkus ay nanghihiram na lamang ako noon sa library. Doon na rin ako madalas mag-review sa takot kong muling mag-isa at multuhin. Samantala hindi na uli kami nakapag-usap ni Jadeline. Hindi ko man lang naitanong kung ano ang nangyari sa nursing career niya. Ganon pa man ay naka-move on din ako sa naging karanasan ko sa minumultong nursing book na yon. At sa ngayon ay nagwo-work na ako sa London bilang nurse. Nakapagpundar na rin ako ng sariling bahay sa Project 8 Quezon City. At doon nakatira ang mga magulang ko sa ngayon. Papa Dudut, alam kong marami na ang nag-share sa programa mo ng mga kwentong kababalaghan. Alam ko ang kanilang nararamdaman sakali mang hindi sila paniwalaan ng mga tao. Pero ang masasabi ko lang sa nakaranas ng multuhin, totoo ito at nakakakilabot. Swerte mo kung hindi mo pa nararanasang multuhin at huwag mo nang hangarin pang maka-encounter ng kababalaghan. Dahil kapag naranasan mo na ito, questionin mo talaga ang iyong katinuan. Kung nasa realidad pa rin ba ang iyong pag-iisip, mahirap ang ma-experience ito, Papa Dudut. Anyway, sana ay mabasa ninyo ang sulat ko at marinig sana sa iyong channel ang aking kwento. Nakasubscribe na po ako sa channel na ito, maging sa Kaistorya, at sa Papa Dudut family ay nakasubscribe na rin po ako. Muli hanggang dito na lamang po ang aking sulat at maraming salamat and God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Jessie. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.